Rodrigo Roa Duterte. Kinumpirma ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hawak na nila ang kopya ng dokumentong nagdedetalye ng 131 ebidensya laban kay Duterte kaugnay ng kasong Crime Against Humanity. Bahagi ito ng proseso ng paglilitis at ibinabahagi mismo ng ICC prosecutor. Live mula sa The Hague, Netherlands, nakatutok si Mariz Umali. Mariz? Mel, bagamat sa Abril pa ang deadline ng disclosure of evidence ay naisumitin na raw ng prosekusyon ang unang bahagi ng kanilang mga ebidensya sa International Criminal Court na copy furnished ang depensa. Hi, sir. Natanggap na ng lead counsel ni dating Pangulong Duterte ang unang batch ng mga document mula sa Office of the Prosecutor ng ICC. Sa isang mensahe sa GMA Integrated News, sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman na obligasyon ng prosecutor na bigyan sila ng kopya ng mga ebidensya sa alegasyong murder as crime against humanity. Confidential daw ang nilalaman nito kaya di niya pwedeng ibunyag sa publiko. Noong March 24, lumabas sa ICC website ang dokumentong may titulong Prosecution's First Communication of the Disclosure of Evidence. Sabi sa dokumento, laman nito ang 181 items na kasama rin sa isinumite ng prosecutor nang hilingin nito ang warrant of arrest sa pre-trial chamber laban kay Duterte. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, isang ICC-accredited lawyer na tumutulong sa mga biktima ng extrajudicial killings. Itong disclosure ng evidence na to, pwede nating sabihin na ito yung mga ebidensya na nakalakip din dun sa application for an arrest warrant na final po ng Office of the Prosecutor. Kaya dun po yun natin malalaman kung i-relate po natin sa application. Pero as to yung mga specifics po, hindi po natin yan alam for now. Sa footnote ng dokumento, may isusumiti pa ang prosekusyon sa chamber at sa defense na patungkol sa 7 witnesses. Hindi sinabi kung sino-sino ito. Mel, kahapon ay bumisita na rito sa Scriveningen Prison ang common law partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilat at kanilang anak na si Veronica. Pero hindi pa sila nakapasok sa loob ng detention facility. Ngayong araw ay inaabangan muli ang kanilang pagbisita rito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.